Grabe mga ka-dreamers, i-deliver na nga pala ito mga kukulamber na gagamitin sa pagpoporma ng dream house na ating ipatatayo. Abay, sabi ko man din sa inyo na once na matapos nga gawain yung ating deep well ay pasisimulan na rin agad natin ang pagpapagawa ng dream house. Nang sa ganoon sa December 2025 ay dito na tayo magpapasko at magbabagong taon. Kaya naman hanggat kaya ho mga ka-dreamers ay pipilitin nga na masimulan ngayong November. Sa totoo lamang dapat nakapagpasimula na nga ng bahay noong first week ng November kaso hindi pa nga tuloy kasi medyo natagalan yung pagpapagawa natin ng deep well. Pero ngayon ho mga ka-dreamers ay sure na nga kasi tapos naman na iyon. Bali ito nga palang kukulamber ay nag-direct na ako doon sa mismong bagong putol na puno ng niyog. Sakto kasi din sa amin ay may kiniklearing nga kasi parang magbubutas ng kalsada kaya naman napakaraming puno na niyog ang itutumba. Ay batay nga ho mga ka-dreamers sa aming computation ay higit na mas makamumura nga ako rin. Kaya naman umorder kami rito ng nasa 3,000 bulb. Pero itong paunang dala nila ho mga ka-dreamers ay nasa 372 lamang. Ipinauna lamang namin kasi nga kailangan nito ni Foreman para sa kanyang paglilayout. Napagkasundoan kasi ho namin mga ka-dreamers ni na kuya na bago nga ako magpa-groundbreaking ay mayroon na dapat na layout si Foreman. Tapos dapat mayroon nang ang hukay ng pundasyon. At sa paghuhukay nga ho ng pundasyon mga ka-dreamers ay magrerenta na lamang ako riyan ng bako. Nang sa gayon ay mas mapabilis-bilis nga ang paghuhukay. Nais kasi namin ho mga ka-dreamers na bago nga yung groundbreaking ay mayroon ng pundasyon para mabasbasan iyon ni Ewan Father. Ko ho ba mga ka-dreamers kung tama nga ba yung outline ko pero yan yung aking nasa listahan nga. Sapagkat iyan ho mga ka-dreamers ay batay nga lamang sa mga napanunood ko na content creator na nagpapagawa rin ng bahay. Subalit may iba rin naman na napanunood ako na nagpapag-groundbreaking na wala pang ang layout. Dahil nais ko na nga mapasimulan itong pagpapagawa ng dream house kaya naman napagdesisyonan namin na before groundbreaking dapat makapag-layout na si Foreman at dapat nakapagbako na. Nang sa ganoon ay mabasbasan ni Father yun ngang aming pundasyon. Alam nyo ba ho mga ka-dreamers ito nga pagpapatayo ko ng dream house ay naguguluhan ako kung ano nga ba ang pagkakasunod-sunod. As in, hindi ko nga alam kung paano magsisimula. Mabuti na lamang nariyan sina kuya at ate nakatulong ko nga rin. Siyempre kay Tita Tess na aking architect na hindi nagsasawang magbigay ng advice. As in, sa tuwina na magkausap nga kami ni Tita Tess ay palagi niya akong pinapangaralan. Kaya naman sobrang thankful ko na siya nga yung nakuha ko na architect. Sapagkat sa tulong nga niya ay medyo nababawas-bawasan ang aking iniisip. Lalo na kapag kausap ko nga siya, tinatanong ko na, Tita, ano ba yung mga kailangan ko kapag magpapag-groundbreaking? Bagamat katulong ko nga rin si na kuya lalo na sa mga paghahanda pero tinatanong ko pa rin si architect kung ano nga ba ang mas maganda. Kasi syempre kaya ko nga siya kinuha para mas maging maganda yung kalalabasan ng ating dream house. Bali 372 feet pa nga lamang pala yung nadala nila rin ngayon. Tsaka kahit wala pa nga sa 1/4 yung kanilang na-deliver ay pinabali na rin natin. At itong ang ibinigay ko na paunang bayad ho mga ka-dreamers ay 20,000.